Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po inyong lingkod dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong batikos. Binanatan po ni Atty. Topacio, ito pong si DOJ Secretary Remulla, mga tambay. Sobra daw po, nauso na daw po kasi ang pakapalan talaga ng muka. Pakapalan na lang daw po ng muka. Sa kabila po ng ito po ay may kaso na kinaharap sa ombudsman, ay gusto po talaga niya o sinasabi nga mag-a-apply pa siya para maging ombudsman, mga tambay. Ibang klase. Ibang klase. Komentuhan po natin ito pong pahayag at batikos ni Atty. Topacio, mga tambay. Buti po, meron pang isang Atty. Topacio na bumabatikos po sa ginagawa po ng ating gobyerno ngayon. Lalong-lalo po kung paano po nila bastusin, babuyin di umano, o walang hiyain di umano ang ating pong mga batas, mga kabayan. Pakinggan po natin si Atty. Topacio. Si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe naman kakapalan. Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? I think that I have a lot to offer there. Anak ng pating naman, hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Sino mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman. Si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi po. Nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet, prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ng pagbumuka nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remullang binatering ram nyo roon, giba yung gate noon, kahit bakal. Grabe naman yun nga kakapalan. po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Natatawa lang ako mema talaga Parang sinasabi. Kaya nga po mga tambay Yan, napakaganda pong pakinggan yan. Mahaba pa po yan. Yung sinasabi po ni Atty. Topacio, totoo po yun. Mga tambay, binababoy po nila. Di umano ang ating pong batas at ang ating gobyerno. Katulad po nito, tama po yung sinabi ni Atty. Topacio. Binaboy na nga yung DOJ Ayan, mismo si Atty. Topacio, binaboy na nila ang DOJ. Napakarami pong ginawa nila dyan, kabalbalan, ayon kay Atty. Topacio. At ganyan din po, gusto pong maging ombudsman, samantalang may mga kaso kang kaharapin, may mga reklamo ka sa ombudsman. Hindi po ba? May mga kaso ka sa ombudsman na kinaharap. Nakapris pa lang dahil inuupuan po yata. At yung sinasabi po ni Atty. Topacio, totoo po yun, 7 years ang nauupo ang ombudsman. Sa kataman-tama po yun, bababuyin mo ang ombudsman. Pakapalan na lang ng mukha para kang sementado, buhos. Hindi po ba? Kasi po, ang tradisyon na nangyayari po dyan sa ombudsman, kailangan po kay judge, hindi pa politiko, hindi galing sa gabinete. Hindi mga politiko ang nalalagay dapat sa ombudsman. Dahil magkakaroon ng biases, magkakaroon ng proteksyon, takipan. Lalo-lalo po ito, tama yung sabi ni Atty. Topacio, magkakaroon ng takipan. Di ba sa mga kinaharap na anomalya ng Pangulo ng tinatawag na Marcos Macoy Jr., ang tinatawag ni Atty. Topacio. Hindi po tinatawag ni Atty. Topacio na may issue na sumisinghot ng pulburon, tawas at coke. Hindi po ba?
Dahil marami po sila ipagtatakpan. Di po ba? Marami po silang lilinisin. At syempre po, tama rin yung sabi ni Atty. Topacio. Magagamit ito sa politika. Lalong-lalo po doon sa mga kalaban nila sa politika. Pwedeng gamitin. Kaya ano to? Baboyan? Pakapala na lang ng mukha, parang simento? Parang concrete? Hindi ba? Parang buhos? Kakapal na mukha. Kaya nga po yung ginawa nila sa KOJ, dito kay Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Di ba? Ano sabi ni Atty. Topacio? Napakarami na pong paglabag ng batas ang ginawa po dyan ng DOJ at ng kapulisan. Kaya nga yung sinasabi nga po ni Atty. Topacio, kung ginamit daw po ang muka ng DOJ para doon sa pagbukas ng sinasabing gate ng kingdom po ng KOJ ni Kibuloy, masisira po yun sa kapal na mukha, yung gate. Nakakita niyo po yun, yung banat ni Atty. Topacio. Kasi nga po, bababuyin mo ang ombudsman, bababuyin mo ang saligang batas, ang judiciary. Di po ba? Ang judiciary natin mabababoy dahil bakit ka maglalagay ng politiko dyan sa ombudsman? Di po, sagrado yan. Kailangan dyan, partial, walang kinikilingan. Hindi po ba? Tapos yung ilalagay mo, may kaso. May kaharaping reklamo, patong-patong na reklamo. Sa Korte Suprema at sa Ombudsman, merong nakabinbin ng mga reklamo sa Ombudsman saka sa Korte Suprema. Tapos, na-involve din yung pamilya mo. Meron din involvement. Di po ba? May involvement po sa damo, sa high grade na damo. Di po ba? Nalinis lang po yata, di umano dahil ombudsman o DOJ secretary yung tatay. Hindi kaya. Nakita nyo po? Sa bagay, yung Pangulo naman kasi sanay na sanay, babuyin. Di umano, sanay na ang Pangulo ay babuyin ang ating saligang batas, ang ating judicial. Di po ba? Dahil mismo yung inappoint niya ay meron din po kinaharap na patong-patong na reklamo sa Korte Suprema at sa Ombudsman. Yung inappoint na PNP chief, hindi po ba? Di po ba binababoy mo? Ayon po yan kay Atty. Topacio. At ganun din po yan. Itatalaga rin po yan dahil sanay na sanay po silang babuyin ang ating judicial, ang ating batas. Di po ba? Sanay na sanay po sila dahil kargado po yata yan ng mga sinasabing pulburon, tawas at coke. Hindi kaya? Kaya diyan po mga kabayan, magkakaalaman po yan. Kung susundan pa po ng Pangulong Marcos na maglalagay siya ng katulad na isang politiko at gabinete niya na pinoproteksyonan, lahat yata ng kabalbalan nila ay protektado. Sa DOJ pa lang, protektado na. Dadali mo pa sa ombudsman, di halos lahat protektado na at malilinis na lahat ng kalukuhan. Kalukuhan nila, lalong-lalo ang sinasabi ni Atty. Topacio, ang kalukuhan ng Macoy Jr. Di po ba? Napakarami po kasi nila kalukuhan. Lalong-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po katanggap-tanggap yan sa ating judicial. Lalong-lalo hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipinong nag-iisip. Bakit mo kinidnap? DOJ Secretary ka noong mga panahon na yon. Hanggang ngayon, di po ba? DOJ Secretary ka. Bakit mo pinayagan na ganyan ang proseso ng batas? DOJ Secretary ka, hindi mo man lang binigyan ng fair justice ang dating Pangulong Duterte. Hindi mo hinarap sa korte, sa mababang hukuman, sa lower court, hindi mo man lang dinalat, hinarap para makapagpaliwanag ang dating Pangulong Duterte na walang sinasampang kaso sa ating bansa. Bigla mo na lang pinatapon. Dayuhan pa. Ang nanghimasok sa atin ay dayuhan. Hindi po ba? Hindi mo man lang pinagpaalam sa ating korte na bigla mo na lang itaboy, ipatapo na parang hayop. Hindi po ba? Kaya dito pa mga kabayan, pakapalan na lang po ng mukha ito. Kung makapal po ang mukha ng DOJ Secretary, ayon po rito kay Atty. Topacio, lulunukin niya po yan dahil po yan meron pong ambisyon. At syempre, meron pong lilinisin. Kailangan nila maglinis. 7 taon yan. Kahit wala na sa kapangyarihan si Marcos Jr., ayon kay Atty. Topacio, mananatili pa rin dyan ang ombudsman sila. Malilinis nila at syempre po, magagawa po nila ng paraan lahat ang kanilang ididemolish di umano
ang kalaban nila sa politika. Ayon kay Atty. Topacio. Magagawa po nila yon. Pwede po nila sampahan ng isang damukal na kaso. Di po ba? Kung meron pong ganitong klaseng ombudsman sa politika galing at sa gabinete. Antimano po, may kinikilingan na di umano. Yan. Expected na po yan, mga kabayan, dahil nangyari na po yan. May pattern na eh. Dahil yung isang sinasabi nila di umano na nagpakaaso, nagpaka-pitbull, nagpakaaso, na-appoint eh. Di po ba? Presidente po mag-a-appoint. Dito rin po, presidente rin po mag-a-appoint sa isang ombudsman. Kaya po, malaki po talaga ang tsansa, mga kabayan, dahil sanay na sanay po sila na babuyin po ang ating batas, ang ating judicial. At sanay na sanay po talaga silang gumawa ng ganyan. Dahil maitim po yata ang plano nila, lalong-lalo po sa politika at pagpapabagsak po sa sinasabi pong ayaw na nilang makabalik sa kapangyarihan dahil delikado sila. Di po ba? Lalong-lalo po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, hindi po papayag ang mga ganyang klaseng politiko. Di po ba? Hindi papayag ang mga ganyang klaseng mga politiko na mawala po sa kapangyarihan. Dahil siyempre po, ise-save nila ang kanilang mga ginawang katarantaduhan, kawalanghiyaan. Di po ba? Katraidoran at kahudasan sa ating bansa at sa dating Pangulong Duterte. Hindi kaya? Gagawin po nila yan. Di po ba? Hindi na nila bibitawan yan. Kaya nga nakita nyo po ang ating bansa, binababoy na ayon kay Atty. Topacio. Totoo po yun. Binababoy na po nila. Niwawalang hiya na po nila. Dahil wala naman po tayong malalapitan. Di po ba? Nananahimik po ang ating sandatahang lakas. Ang ating AFP, ang ating PNP, ay wala pong nakikitang isang damukal na ang ating saligang batas ay binababoy na po ng mga politiko. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, sino pa? Nakita nyo po? Walang kaimik-imik ang ating men in uniform, mga kababayan. Tahimik na tahimik. Buti pa nga si Atty. Topacio. Binabanatan sila ni Atty. Topacio. Di ba? Kaya mag-iingat ka rin, Atty. Topacio, mag-iingat ka rin. Dahil wala po sinasanto ang administrasyon po yata natin ngayon. Lahat po ay talagang pwede po nilang gawan ng hindi maganda. Hindi kaya? Nakita na po natin yan. Napakadali po nila magtanim, gumawa. Dahil usong-uso po sa panahon nila ngayon ang magtanim ng mga ebidensya, mga binabayarang mga testigo, tanim testigo, tanim ebidensya. Hindi kaya? Kaya mag-iingat ka rin po, Atty. Topacio. Dahil nakita na po natin yan, naranasan na po yan nila Bantag, ni Tebes, ni dating Pangulong Duterte, at ni Atty. Roque, at napakarami pang vlogger na sinasampahan pa nila ng cyber libel. Hindi po ba, Atty. Topacio? Mag-iingat-ingat din po kayo. Dahil direkta nyo pong binabanatan po ang makakapal na mukha na parang semento. Katulad po ng DOJ Secretary. Ingat po kayo, Atty. Topacio. Dahil ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Kayang-kaya pong lumabag yata sila sa batas para lang po maprotektahan ang kanilang mga katarantaduhan, kagagawan at kawalanghiyaan. At syempre ang isang damukal na issue ng korupsyon. At syempre pamumulitika. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang ating napakagandang banat ni Atty. Topacio. Talagang totoo po yun. Bababuyin mo po ang ombudsman. Dahil ang tinatalaga po dyan talaga ay pangkaraniwan po ay galing po sa Supreme Court. Mga justices, mga retired justice, para po may takip, walang politika. Hindi nahaluan ng politika. Di po ba? Kaya nga po si Martires, appointee po yan ng dating Pangulong Duterte. Hindi po politiko yan. Di po ba? Mga justices, retired. Tapos hahaluan mo na isang politiko, dating congressman. Di po ba? Dating congressman at may mga issue ng isang damukal na issue na dapat sagutin sa Korte Suprema at sa Ombudsman. Lalagyan mo. Babuyan na po yan. Di ba? Babuyan na talaga yan. Kaya tingnan po natin kung susundan pa po ng Pangulong Marcos ang ginawa niyang pambababoy pa
di umano. Binaboy niya na ang kapulisan, di umano. Tingnan po natin kung bababuyin na naman niya. Wawalang hiyain na naman niya ang ombudsman, di umano, mga kababayan. Ito pong tinatawag na sinasabi nila di umanong bangag, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. At shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Arcade Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa mga biyaya. At ingat-ingat po, maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at syempre po, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kabayan, maraming salamat po sa mga dasal po at panalangin. At muli po mga tambay, paalam po muna sa muli. Bye-bye. Ingat-ingat po tayo. Paalam.